Iginiit ng Iran mga tol na hindi nila pwedeng isuko itong uranium enrichment program na pinaniniwala ang pwedeng ang gamitin ng Iran sa pagbuo ng mga nuclear warheads. No? Kasi karapatan daw yan ng Iran. Yan ay iginiit mga kapatid ng Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi. So nakasalalay mga tol kung magkakaroon ng kasunduan sa pagitan ng Amerika at Iran kung irerespeto daw ng Amerika yung karapatan na yan ng Iran. So pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Ayon sa ulat mga tol no mula rito sa UNTV News and Rescue, again bilang isang citizen dito sa Pilipinas na dapat aware tayo mga tol sa kung ano ang nangyayari dito sa Middle East dahil apektado tayo mga tol kahit na malayo tayo diyan. So ngayon ay nagkakaroon ng pag-uusap. Actually, nagkaroon na ng pag-uusap nitong nakaraan pero walang nangyari. Hindi nila naabot yung kasunduan at bigo silang magkasundo. Bagamat nagkakaroon ng 2-week ceasefire ngayon sa pagitan ng Amerika at Iran is nagkakaroon pa rin ng tensyon. Lalo na ngayon dito sa Strait of Hormuz mga tol dahil nga nagsimula na ang US blockade sa lahat ng mga barkong daraan dyan. Papasok at lalabas ng Strait of Hormuz. Ngayon, hawak daw mga kapatid ng Amerika ang bola. Ibig sabihin, nakasalalay sa Amerika kung magkakaroon ng kasunduan o wala. Ibig sabihin, nakasalalay sa Amerika kung magkakaroon ng kapayapaan o hindi. No? Kasi nga ayon dito sa Iran, karapatan daw nila mga tol na magkaroon ng uranium enriched program. Which is ang pinaniniwalaan ng Amerika at pinaniniwalaan din ng iba tulad ng Israel. Kapag etong uranium na to is na-reach nila yung 100%, pwede nilang gamitin yan sa nuclear warheads na pwedeng gawin ng Iran at maninilikado o manganganib ang buong mundo. So para malaman natin mga tol ang buong detalye, alamin natin itong balita mula rito sa UNTV News. Samahan ninyo ako, panoorin natin to. Yeah, I don't want to comment on that, but it won't be pleasant for them, let me put it that way. Maikli ngunit makahulugan ang tugon ni United States President Donald Trump nang tanungin kung sakaling hindi pa rin makikipagkasundo ang Iran matapos ang 2 linggong ceasefire. Nauna nang ipinahayag ng US Chief Negotiator na si Vice President J.D. Vance na nasa Iran na ngayon ang desisyon matapos ang masinsinan nilang pag-uusap sa Islamabad, Pakistan nitong weekend. Okay, so pareho nilang ipinapasa sa isa't isa mga tol ang bola. Sinasabi ng Iran, hindi namin isusuko itong enrichment program na to ng uranium at nakasalalay sa Amerika para magkaroon ng kasunduan kailangan irespeto nila ang karapatan na yan ng Iran. At sinasabi naman ng Amerika mga tol, nakasalalay sa Iran yan. Kung tatanggapin nila ang kasunduan at sinasabi nga ng Amerika, hindi kayo pwedeng magkaroon ng ganyang bagay. Ngayon, kung ikaw tatanungin, kasi syempre bilang isang tao mga tol, sa tingin mo mga tol, dapat nga bang irespeto na ng Amerika itong karapatan na ito ng Iran na magkaroon ng uranium enrichment program which is pwede nga daw, sabing ganon pwede nga daw yan ay gamitin ng Iran sa pagbuo ng kanilang mga nuclear weapon, no? Or dapat isuko yan ng Iran at sumunod na lang sa gusto ng Amerika para magkaroon ng kapayapaan dito sa Middle East. Ngayon, gusto kong malaman kung ano ang inyong tugon dyan. No? Pwede kayong mag-comment sa ibaba. Tuloy natin tong balita. Do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. Ayon sa ulat, isang Iranian official na kasama sa pag-uusap sa Pakistan ang nagsabi na pumapayag na ang Iran na itigil ang kanilang uranium enrichment 5 taon mula ngayon. Oh! Hindi ito tinanggap ng US dahil ang gusto ng Amerika ay 20 taon. Dito aniya tumagal ang pag-uusap hanggang sa huli ay wala silang napagkasunduan. So ang sabi, pumapayag na sila 5 taon mula ngayon o after 5 years ipagpapatuloy nila. Pero ang sabi ng Amerika, hindi, dapat 20 years. So hindi sila nagkasundo sa bagay na ganyan mga tol, no?
Sa isang pahayag, sinabi ni Iranian Foreign Minister Sayed Abbas Araghchi na naninindigan lang aniya sila sa kanilang karapatan sa ilalim ng batas. Aniya, ang uranium enrichment ay karapatan ng Iran sa ilalim ng international law dahil ito aniya ay kanilang investment. So nasa international law kasi, mga kapatid, sabing ganun, is karapatan ng bawat bansa na magkaroon ng ganitong klasing programa para siguro sa ikauunlad, no, ng iyong bansa, mga tol. No, kasi karapatan naman talaga ng kahit na sino mang bansa na para i-develop mo yung country mo, magi-invest ka ng mga bagay na ganyan. Pero eto nga ang pinaniniwalaan kasi, mga tol, ng mga kalaban ng Iran, di natin alam mga kapatid kung totoo nga ba o hindi, kayo na lang bahala humusga, na itong uranium enrichment kasi na to ay posibleng gamitin ng Iran sa ganitong uri ng sandata. Which is, ang sinasabi naman ng Amerika, mga tol, is maaaring gamitin ng Iran itong ganitong uri ng sandata sa, alam nyo na mga tol, pwedeng sa kanila, pwedeng sa Israel, which is, yun ay pinangangambahan din nila. Kaya talagang pinipigilan nila ang Iran magkaroon ng ganitong uri ng sandata. Hindi galing sa akin yan, mga tol. Yan ay galing sa mga ulat, yan ay galing sa mga report, yan ay usap-usapan na, yan ay balita na, no? Hindi na tayo kailangan pa mag-imbento pa ng mga ganyang mga bagay kasi laman na yan ng balita Kaya nga sa maraming pagkakataon, whenever na nadedetect ng Amerika o ng Israel na medyo mataas na ang percent ng enrichment ng uranium nitong Iran, is ang ginagawa nila, winawasak nila sa pamamagitan ng mga airstrike. Diba? Last year, kung naaalala ninyo, hinulugan ng bunker buster ng Amerika yung kanilang nuclear facilities. Diba? So ngayon, mga tol, hindi sila nagkakasundo dyan dahil ang giit ng Iran, karapatan namin to under international law. This is based on the principle of rejecting domination under the law. Enrichment is our right. And it is up to US to decide whether to exercise this right or not. No? Tuloy natin. Sa ilalim ng international law dahil ito aniya ay kanilang investment. Ayon sa Iranian official, handa silang sagutin anuman ang tanong kaugnay ng kanilang nuclear program. Kung nag-aalalaan niya ang maraming bansa sa posibleng panganib, nakahanda silang magtrabaho upang makuha ang tiwala ng mundo, ngunit nais lamang nilang manindigan sa kanilang karapatan. Yan ang sabi ni Araghchi, mga kapatid. Ikaw, anong masasabi mo dun? Handa raw silang sagutin, mga tol, kung nangangamba, kung nag-aalala ang maraming bansa dahil daw sa panganib. Kasi nga, di ba, pinaniniwalaan na baka gamitin daw nila to para bumuo ng mga nuclear weapon, di ba? At gagamitin nila sa iba't ibang mga bansa. Handa daw nilang sagutin yon at tatrabahuin daw nila, mga kapatid, para makuha nila yung tiwala ng marami. If you are concerned, we are ready to address those concerns. Is there a question? We will answer it. Is there a lack of trust? Kung merong hindi nagtitiwala, we will build trust. But no one has the right to say, you must not have this because I want you not to. Diba? Pero walang karapatan ng kahit na sino man, sabi niya gano'n, na hindi ka pwede magkaroon ng ganito kasi ayaw ko. Sabi niya gano'n. Tatrabahuin daw nila, mga tol, yung tiwala kung kinakailangan na trabahuin nila yan. Sasagutin nila lahat ng mga katanungan, lahat ng mga concern. Diba? So, tuloy natin. Pero maipapaliwanag lamang nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng diplomasya, hindi aniya ng gera. At ang anumang negosasyon ay magtatagumpay lamang kung ang karapatan ng Iran ay tatanggapin ng US at irerespeto. Kasama dyan ang uranium enrichment. Noel Polyar. So talagang iginigiit to yung mga kapatid ng Iran. Dito magkaiba talagang side, magkaiba talaga sila ng pinipilit. Ayaw ng Amerika, pero ito'y karapatan daw ng Iran, mga tol. Ngayon, kung ikaw ay tatanungin, no? Kung ganito ang paninindigan ng bawat isa, may posibilidad pa nga ba na magkaroon pa ng pagkakasundo, mga tol? Sabing ganun ng Amerika, nasa Iran na ang pagpapasya kung susunod sila o hindi. Sabi naman ng Iran, nasa US na ang pagpapasya kung irerespeto nila to o hindi. Sa madaling salita, kung hindi sila magkakasundo pareho at pareho silang merong iginigiit, ano mangyayari? Diba? Di bakbakan sila. Alam nyo, siguro matatapos lang to, mga tol,
Etong bakbakan na to palagay ko lang. Matatapos lang to siguro kapag natapos na yung termino ni US President Trump. Kasi syempre, pag iba na yung president, ibang pulisiya na yun. Diba? Pwedeng ipagpatuloy niya yung ginagawa ni Trump o pwedeng ihinto niya at siya yung makipagnegosasyon dito sa Iran. Yun lang naman ang nakikita ko mga tol. Kasi tulad dito sa Pilipinas, ganun din naman yan sa Amerika eh. Nagpapalit-palit ng presidente. Sa atin, 6 na taon. Sa kanila, 3 taon lang. Alam ko, nagpapalit na presidente. Kung sakasakali na yung papalit kay Trump is another Trump din, baka magtuloy-tuloy ulit. Pero kung sakaling iba ang pananaw at iba ang nasa isip mga tol nung papalit kay Trump, baka may magbago. Yun lang naman mga tol. No? Ano sa tingin ninyo? Comment kayo sa ibaba.